booster shot pa May ito. booster shot. Oo. Sige nga. Alamin natin, nasa linya ho natin ang Health Reform Advocate na si Dr. Tony Leachon. Nasa linya ho ngayong hapon sa At Double Wang. syempre, miyembro ng Philippine College of Yes. Physicians. Doc Tony, magandang hapon. Magandang hapon po, Weng and Weng. Yes, Opo. sir. Thank you, Maraming Doc. salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong hapon. Bigyan nyo naman kami, base po doon sa statement na inilabas po na inyong organisasyon, Philippine College of Physicians. Napakahalaga po, no? Hindi natin mamimenos yung kahalagahan ng pagbabakuna laban po sa pertussis. Doctor. Okay. Iyan ay binigay po sa akin ni Dr. Ronjen Solante. Yes, opo. Sa pinakakilala nating matinik na infectious disease expert. Mhm. At nabahala siya kung hindi tayo magpapabakuna, paulit-ulit lang yung problema kasi tip of the iceberg yan eh. Mhm. So, ibig sabihin, after the pandemic kasi, ang sabi niya sa akin, nakalimutan ng mga magulang na sa takot sa lockdown, pumunta sa mga bakunahan. Tapos, marami tayong mga supplies issue, marami tayong anti-vaxxers. So, hindi lang Tosferina magiging problema natin, pati measles din. Mhm. So, ngayon, kung hindi natin ito i-announce, kahit dumating yung bakuna na naipangako ng Department of Health, matetenga yun, mapapanis yun. Mhm. So, hindi dapat gano'n ang thinking process natin. So, we start with educating the public na para pagdating ng mga bakuna, naalala nyo doon sa COVID, 35 billion ang nasayang, Mhm. it's because hindi natin na-push hard na pagdating ng bakuna, do hindi sasabihin natin emergency na yung bakuna nandyan na, Mhm. pero June kasi darating pa eh. So I think ang sinasabi ng Philippine College of Physicians through Dr. Solante and the board, educate natin kaagad ang publiko. So tatlo ang cities na nag-declare na, Quezon City, Iloilo, and the province of Cavite. Mhm. So, ang ibig sabihin nito, at kumalat na rin sa 10 regions all over the country, hindi mawawala ito. Ang sinasabi nila, yung DPT natin o yung bago natin, yung tetanus, diphtheria, at pertussis, dapat kung hindi pa nababakunahan yung mga yan sa pagkaanak nila during the pandemic, bumalik ho sila sa center. Libre naman yan. Okay. Yun naman yung mga matatanda na hina ang katawan at nasa mga outbreak area, magpa-booster po kayo. Ako, nagpa-booster na ako sa measles eh. Mhm. Kasi outbreak din, siyempre, dati. So, nagpa-booster ako, lalo na ako nasa hospital. Ang gusto lang natin ipaunawa, baka masayang na naman po yung o-orderin natin bakuna. Million po yun. Mhm. Tapos, ang mga tao hindi alam. So, through this, ikayo una kong na-interview dito, nagpa-interview sa akin, sana ang Department of Health, in coordination with the DepEd, ipasok na ho kagad natin sa preventive health dyan. Mhm. Tapos sa workplace, ang DOLE tumulong at ang mga Management Association of the Philippines. And then through the DILG, naipasa ko rin to kay Secretary Benher Abalos Mhm. at naipasa ko rin kay Mayor Hani kanina, kay Mayor Magalong, kay Mayor Joy Belmonte. Kasi ang kailangan kasi natin dito ay yung mga expert na mga infectious disease and the Philippine College of Physicians na tulungan ang private sector. Kasi trust level kasi ng mga doktor, mataas po yan eh. Mhm. So, dapat, through the channels, which is the media organization, we can actually disseminate faster. Kasi ang tip of the iceberg to pwedeng magkaroon ng measles. Pwede uling magkaroon tayo ng pandemic. Disease X ang tawag doon. Ngayon, kung mababa ang ating vaccination rate, kawawa naman ng mga bata and the next generation of Filipinos. Yes. Doc, So, dito lang po sa pertussis muna tayo. Pakibigay naman kami kung ano yung detalye. Halimbawa po, may marami magulang na nakikinig sa atin ngayon. Kung halimbawa po, ang bata, infant and children, ano yung, at what age, gaano kalaming doses dapat ang ibigay sa kanya? Or ano yung schedule dapat ng bakuna? Kung halimbawa, mga baby pa ang babakunahan. Okay. So, ang gagawin ho natin,
makinig po sila. Kung nakikinig sila ngayon, ito po yung advice natin. Mm. Pag infants and children, 3-dose primary immunization series with DTaP recommended sa 1.5, 2.5, and 3.5 months. Mm. Plus booster 1 dose after 12 to 18 months. Okay. And another booster between 4 to 6 years old. And Marami then po pala, no? and then adolescents who have completed the recommended childhood DTaP series should receive a single DTaP recommended between 9 to 18 years old. Mm. Tapos pagka-adult, aged 19 to 64 years old should receive a single DTDA booster in lieu of 1 TD booster. All right. Ang 65 and older who have not previously received a TDAP booster should receive 1 booster dose if contact with infants is anticipated. Mm. Itong Tdap vaccine is strongly suggested para sa mga may buntis of all ages, Mm. ideally sa third trimester ng 27 to 36 weeks of each pregnancy. Mhm. And for those who are particularly susceptible, who have not been vaccinated previously, this TDAP vaccine may also be administered during the first trimester. Mm. Yan ang dapat natin kung ikalat, itong simpleng-simpleng ito, Mm. kasi mas makakasagip tayo. Ang mahirap kasi pag na-intubate itong mga kids na to, ang hirap po. Mamamatay po sila. Mhm. Kung makita nila yung mga pictures na ito, kawawa ho ang mga babies na to. Pangalawa, wala ka na nga magastos para sa pagkain. Ma-hospital pa ang mga bata. Ang mahal po nun. Pero mahal. Dok, yung level dapat ba ng vaccination natin ay kasing sigasig nung ginawa natin sa COVID para ma-arrest o maampat natin itong pagdami ng pertussis na ito? Ganito po yun. Mm. Alam niyo, ang daming trabaho ni Secretary Ted Herbosa. Mm. Hindi niya kakayanin po ito eh. Kaya ang PCP, siguro PMA at private sector tutulong. Mhm. Kasi ako, ang paniniwala ko, 4 years to go na lang si BBM eh. Ngayon, 2 epidemic ang meron tayo. We have a non-communicable disease epidemic, heart attack, stroke, and heart attack. Pero ang taas din po ng level na pwedeng magkaroon ng surge uli ng communicable diseases, Mm. particularly flu, pneumonia, and this diphtheria, measles. So we have double epidemic na meron tayo. And yung communicable disease, vaccines lang ang sagot dyan eh. Yes. So dapat, mga tao wag na tayong pasaway. Pakiusap lang. Sayang po, mapapanis na naman yung bakuna na ino-order ng government. So pag in-order po yan, wag nating aksayahin. Pero hindi kakayanin yan ni Secretary Herbosa. Dapat tumulong ang DepEd through Sara Duterte, DILE through Secretary Ben-Hur. Dapat tumulong din sa DOLE si Secretary Laguesma. Tapos sila tapos tumulong din Mercury and Watson Mm. na maging areas where people can go there for vaccination para for deployment purposes. Ang hirap kasi ng pandemic, pipila ka pa sa munisipyo, ang init-init sa sikat ang araw eh. So dapat Correct. the vaccine should be available at the Sa mga nearest- malls. sa mga malls. Mhm. At saka dapat may mobile ambulance. Marami tayong nakikita mga ambulansya ng mga LGUs. Puntahan nyo po yung mga squatter area. Puntahan din yung malalayong lugar kasi walang pamasahe yung mga pasyente. Mm. They should use the ambulance right now for vaccination. Using freezer vans, doon nila ilalagay yun. Mas mabilis natin ma-deploy ito. Doc, pwede na bang sabihin na pandemic na ito? Hindi pa pandemic po. I think it's an outbreak, which is different. An outbreak, hindi pangkalahatan. Pag sinabi ko kasi natin pandemic, buong mundo. Pag sinabi natin epidemic, buong Pilipinas. Pag sinabi natin outbreak, a certain locality lang. So this is an outbreak. Yun yung ibig sabihin natin. Yung parang pelikula ni Dustin Hoffman, if you remember, and more Ebola. than 3 months.
Pero pag hindi natin na-control ito, ay it can be an epidemic of a proportion. So, ako yung nakikiusap sa inyo, tulungan natin si Secretary Ted. Ngayon nasa Mindanao siya kasi inaayos niya ho din infrastructure And kahit wala po ako sa government ngayon, NCD, para sa bayan ho to. So let us join hands together. And the PCP, through the leadership of Dr. Solante, is trying to help out. So sana yung Philippine Pediatric Society and the PMA, tumulong na po. Kasi kawawa naman po yung ating mga kababayan. Lalo na itong pag-order nila, 6 million doses ito Masayang na naman ito sa June. Ay, ngayon, June nga pala ulanin. Pag nagtag-ulan, ito na ho mga sakit ng mga tao, magkakahawahan na naman yan. So dapat, samantalahin natin habang ngayon, pwede pa tayo magbakuna during the summer period, gawin na natin. Huwag na natin paabutin yung June. Diba? Yun ang dapat natin gawin. This time na hindi pa ho umuulan, mas madali magpabakuna ngayon kaysa sa June tayo magpabakuna. Mahirap po yun. Ang dami nating kalaban doon. May dengue pa tayo doon kalaban. Meron tayong leptospirosis, diba? Unfortunately, Doc Liachon, may umiiral nga na vaccine hesitancy, hindi ba? Ang daming, actually, Sysdenvac siya yata, lumala yung vaccine hesitancy sa bansa natin. Oo, kaya nga, ang gagawin natin, wala na tayong magagawa doon. Kasi because of the dengue vaccine story and anti-vaxxers during the COVID, ngayon, ang mga knowledge experts will step up to the plate right now and try to educate through the help of the private sector. So if we can rekindle the same collaborative effort during the pandemic, I think we can do it. All you will just need to do right now is to create a awareness campaign to a national summit with Dr. Herbosa can get the 100 people na leaders, and then after that disseminate yung lalo na yung mga ahensyang binanggit ko kanina. Opo. And Doc, opo. balikan ko lang yung tanong ko kanina kung pandemic. Nangyayari ho ngayon kahit sa Australia, tumataas rin ang kaso nito. May mga ibang bansa nagre-report din kahit tumataas Hindi pa ho ba, baka ho aabot ba talaga doon na ito ang susunod na after COVID ay ito, yung pertussis? Hindi po. Hindi naman. Kasi may panlaban kasi may bakuna na. Ang pandemic kasi noon, wala tayong bakuna noon. Ito may bakuna tayo. Ang problema lang is for them to be going to the vaccination center. And having enough vaccine, Doc. Sa ngayon kulang, pero meron yung natitira pa. Kaya kailangan mga kababayan, available ho, punta kayo sa centers niyo. And ang suggestion ko lang, siguro yung mga pharmaceutical companies na nagba-market nito, ay tulungan ng Department of Health to get it rather than get it from outside. Yun ang kailangan nating gawin. O nga pala, Doc, available siya, hindi ba? Halimbawa, wala nang libre sa mga barabarangay. Pero kung meron kang pondo, pwede kang bumili. Medyo mahal lang po yata. At saka dapat may reseta. May reseta, yes. Yes. Pero alam niyo naman, pagka sinabi ni BBM yan, na national purchase yan, bababa ang presyo niyan. Pero nung panahon ni President Duterte, pandemic, bumaba ang presyo. That's an executive order So, hindi na pwedeng mahalin yan. Ibig sabihin, ang profit margin yan, bababa. Kasi executive order ng Pangulo, pwede ba niya lang sabing kikita pa tayo? Hindi, mali yun. And I think, Secretary Herbosa should discuss it in the cabinet so that isang wave lang ho sila para hindi fragmented. Kasi SONA na sa July And the President will be asked again regarding this. So mas maganda, tirahin na nila kaagad to para sa SONA ng Pangulo, inspired ng mga tao. Tsaka sana bago magpasukan ulit, sana vaccinated na yung majority ng mga bata. Yes, precisely. Kaya dapat ngayon pa lang, sa next cabinet meeting ng Pangulo, after the Holy Week, discuss to para sa SONA, marching orders ng Pangulo. Kasi nandun silang lahat Utusan niya lahat yun. Nasa SONA. Lahat kayo bigyan ko kayong timeline. In 3 months, bakunahan niyo yung mga bata. And then, lagay kayo ng scorecard nationally kung sino mga probinsyang hindi
sumusunod dito. Yun ang dapat, marching orders. Dapat ganun. So para bang nagmamandato na talaga tayo? Hindi kaya aabot tayo na mas kailangan ang mandatory vaccination at hindi lang optional or pakiusap lang ang gagawin? Kung ako ima-martial law ko ang vaccination eh. Hindi na ito pwedeng luma na ito. Yung mga kung ako lang nasa position dyan, lahat ng mga nag-a-anti-vaxxers, papadelete ko yun sa Facebook eh. Hindi pwede yan eh. That's sowing misinformation, disinformation. Nakakapatay sila ng tao. If I were given that power, patatanggal ko yan, papapull down ko sa DICC yung mga walang yan. Yung mga anti-vaxxer, yung mga nagbibigay na nakamamatay ito, hindi mabuti ito. Dapat kami nabakal sa misinformation eh. Dapat walisin yung mga yan eh. Kaya yung mga yan tumatapang kasi wala kasing humaharap sa kanila. Opo. So ibig sabihin mas gusto nyo mandatory vaccination? Oo, siyempre. Kaya tayo ngayon may liberality of movement. Dahil sa bakuna, tayo ba makakabalik sa dati kung hindi dahil sa COVID vaccine? So ibig sabihin... Simula nung pinanganak tayo, Weng and Weng. Oo. Pagkaanak natin, binabakunahan tayo ng mga magulang natin. Bakit ngayon hindi tayo pwedeng gumawa? Science-based na yan. Ano ba yan? So magkakaroon tayo ng kahit papano may restriction. Sa mga hindi pa bakunado ng ganitong vaccine for pertussis, bawal muna pumasok. May mga ganun bang senaryo kayo nakikita na dapat i-implement ng pamahalaan? Bawal munang lumabas pag wala ko kayong bakuna. Hindi, pag nabakunahan, magkakaroon tayo ng herd immunity. Ibig sabihin, makakapasok sila. Kaya dapat 70% ng population mabakunahan. Hindi, pero nabanggit nyo kanina, pati yung dole. So ibig sabihin, yung mga trabahador natin, somewhere, somehow, i-require ng employer na magpabakuna. Kung wala silang booster, dapat sila. Oo. Pag ayaw, wala munang pasok. Kuwan muna kayo, work from home. Hindi kasi ang problema, sila ang magbibit-bit ng sakit sa kanilang mga anak. Silang gala ng gala eh. Diba? Kasi kung sa akin naman kung hindi ito pa pandemic level o hindi pa ito epidemic level sa bansa natin, baka masyadong drastic yung mandatory. Tapos magkakaroon ka na limitasyon sa movement sa trabaho kung hindi pa sila vaccinated. No, I'm trying to be very aggressive. Kung hindi nila type yun, silang tayo. Anong gagawin natin? Gusto natin magkasakit ang mga tao. Tiyan mo, namatay 40 deaths na. Yes, oo. Gusto ba natin paramihin yun? Kasi ang problema natin, in this country, we have lots of opinion, pero hindi lahat ng opinion tama. Totoo yun. Yan sabi ni John F. Kennedy. Sabi ni John F. Kennedy, we have so much of opinion, pero without thinking. Yan ang sinasabi. I'll repeat that. Sabi ni John F. Kennedy, we enjoy the comfort of opinion without the discomfort of thought. Ayan ang problema natin eh. Marami tayong opinion na gustong sabihin too often. Yes. We enjoy the comfort of opinion dahil democratic tayo. Pero wala naman nag-iisip ng tama. So, luhaan tayo lagi. Opo. Ano hong say ng WHO? Kasi minsan kinukuha na natin ng opinion ang WHO eh. Parang guidance. Kung anong say ng WHO, tanggal face mask. Sige na, hindi na mandatory yung face mask. Ako hanga ako sa WHO eh. Yes, kasi, alam mo ba sa Twitter, pinapollow ko ng World Health Organization, regional. Kasi, ang lagi kong basis, WHO. Opo. Biro mo, isang organization na regional, pinapollow ko sa Twitter. Ibig sabihin, kasi hindi naman ako nagpo-post sa Twitter at sa Facebook na hindi science-based eh. Di dapat, kung in-order ng World Health Organization yun, mali ba yun? Yun, mga scientifico yun eh. Ano po ang order ng WHO regarding this case? Yung pertussis? Itong sa PCP na to, hango to sa WHO din. Alright. So kung may guidance na from WHO, guidance na. Guidance to, pati ng Center for Disease Control. CDC. Guidance din ito. Kaya lang, hindi pa implemented via the government through the Department of Health. Hindi. Implemented pati na. ng Department of Health. Ang problema natin, kulang tayo sa cascade. Kasi, ang mga nananaig ngayon,
mga social media. Hindi na yung traditional Mm. media katulad ninyo Mm. na pagkasulat science-based. Tapos meron ang problema kasi sa atin kasi di may news. Mm. Tapos ito walang online itong discussion. Oo. So mangyari Oo. hindi natin ma-retweet. Mm. Oo, ang problema nakikita ko problema lagi sa atin, di magpapa-interview. Opo. Pero walang online news niyan eh. Di bale. So ang mangyari, walang explanation. Wala ka naman. Ang mga tao, hindi yan i-retweet, hindi ma-Facebook. Okay. Kasi, ang nangyayari kasi, walang explanation to that para yan kumalat. So, ang nananaig, yung mga media influencers Okay. na kumikita doon sa YouTube na yun. Tapos gagawin na ng spin. So, talo ngayon ng media organizations. Yan ang problema natin. Alright. Sige po. Pero hopefully ito'y ma-tweet. Itong usapan natin, naka-YouTube naman din tayo, naka-Facebook. Suporta ang kailangan natin dito. Yes, ng ulitin lahat. natin yung mamaya pagkatapos natin kay Doc, yung schedule dapat at kung gaano karami yung doses na bakuna. binibigay sa bawat sektor ng lipunan po natin. Yung mga age group, ika nga. Diba? Doc Tony, maraming po. salamat po ha. Thank you po. Thank you, Bye-bye. Doc. po kayo. Thank Thank you. you. Magandang hapon po sa inyo. Si Dr. Tony Leachon, Health Reform Advocate, at saka miyembro ng Philippine College of Of physicians. Physicians. So, ito yun, Mengo.